guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba matuto magsalita ng English fluently. Ito yung 7 steps na ginawa ko based on my experiences. So, ito lang yung base sa naging karanasan ko at kung paano ako nakapagsalita or natutong magsalita ng English fluently. So, hindi naman ako ganun ka-fluent magsalita ng English, but it helps if we always learn every day. Okay, so these are the 7 tips on how to speak in English fluently. So just a reminder guys, yung pagsasalita ng English ng isang tao ay hindi naman basihan sa pagiging matalino. Okay, so yung pagsasalita ng English is malaking bagay at malaking tulong para mai-apply mo siya sa totoong buhay. Okay? Let's be honest na maraming trabaho ngayon, lalo sa mga job interview na kailangan mong magsalita ng English. At hindi naman kailangang sumaba ka sa gyera na wala kang dalang armas. So let's start. Tip number 1. Read books aloud and sing out loud. So, anong ibig sabihin nito? So, hindi naman lahat sa atin is mahilig magbasa. So, ako din, hindi din ako mahilig magbasa. But, malaking tulong siya kung paano ka makakapagsalita ng English fluently and confidently. Halimbawa, may nakita kang isang libro or magazine or anything na reading materials na English. So, basahin mo siya ng, hindi naman pasigaw, pero yung malakas is sing out loud. So, anong ibig sabihin nito? Kung mahilig ka sa music, I guess lahat naman ng Filipino is mahilig sa music. So, kapag nagpapatugtog ka ng mga kanta or yung mga favorite songs mo or music mo, pwede mo siyang sabayan. At lalo yung mga English songs. At sabayan mo yung singer sa pagkakanta nila. Tapos, i-exaggerate mo yung pagbukas ng iyong bibig. Kasi parang yung bibig mo is na-i-stretch din siya. So, tapos huwag rin natin kalimutan na habang binabasa mo yung, halimbawa dun sa pagbabasa ng libro, huwag rin natin kalimutan na basahin mo siya at intindihin. Okay, punta na tayo sa tip number 2. Record your own voice or make a video of yourself while you're talking. Ito yung effective way na natutunan ko ng college kami. Hi Ma'am Sisi, shout out to Ma'am Sisi. So, siya yung nagturo sa amin na i-record yung voice namin. Cassette tape pa yung ginamit namin. Then, once na na-record mo yung voice mo, habang nagsasalita ka, i-play mo. Tapos kapag may napansin kang mali sa grammar, sa pronunciation, i-correct mo yung sarili mo, then ulitin mo. So, okay lang na magkamali kasi dyan tayo natututo. Tapos, pwede ka din gumawa ng sarili mong video na nagsasalita ka in English. Parang katulad nito, i-record mo lang yung sarili mo na nagsasalita ka ng English. Tapos, pwede mo ding i-playback yung video mo para nakikita mo yung sarili mo at para naririnig mo kung paano ka magsalita, the way you pronounce the words, tapos kung may grammatical error man, mako-correct mo siya. So, punta na tayo sa tip number 3. Ang aking tip number 3 ay manood ng American movies na walang subtitles. Mostly naman mga American movies yung pinapanood natin at hindi naman yan bago sa atin. But karamihan o kalimitan sa atin ay nanonood ng may subtitles. So, ano nga ba yung tendency kapag nanonood ka ng may subtitles? So, ang nangyayari is binabasa mo yung subtitles imbes na pinapanood mo magsalita yung mga speaker or yung mga artista. So, sometimes hindi siya advisable kung may subtitles siya kasi yung mga subtitles is minsan mali-mali din yung translation. Mas advisable kung panoorin mo yung movie na walang subtitle kasi nakikita mo talaga yung buka ng bibig ng mga artista na iintindihan mo. I mean, parang nagiging involved ka dun sa character nila. Tapos nafe-feel mo yung kanilang pagsasalita. Nafe-feel mo din yung movie kasi parang nangyayari din sa iyo. So, parang kapag hindi ka nagbabasa ng subtitle at nandun ka lang nakafocus sa pelikula mismo, na-adapt mo
yung pagsasalita ng mga artista in English. So, that is very advisable. And so, let's move on to our number 4 tip, study and learn. So, marami tayong mada-download sa Google and marami din tayong mapapanood na video tutorial sa YouTube about English. So, everything about English, pwede nyo siyang i-search. May mga online quizzes din tayo na makikita sa Google. So, mag-aral lang kayo na mag-aral ng English. Manood kayo ng mga video tutorial. At siguradong matututo kayo step by step. Hindi nyo naman kailangan pag-aral lahat in one day. So, lahat naman yan may oras at lahat naman yan na pag-aaralan kasi learning is constant. So, huwag ka lang tumigil mag-aral at make sure na naiintindihan mo din yung mga pinag-aaralan mo kasi walang sense din naman kung pinag-aaralan mo nga siya but hindi mo ina-absorb sa sarili mo. So, let's move on to our tip number 5. Ito yung pinaka-best advice na nakuha ko from a trainer. So, ang ating tip number 5 is to think in English. Ito yung sinasabing kapag meron kang gustong sabihin sa English, huwag mo siyang iisipin sa Tagalog. Kasi kapag nag-iisip ka sa Tagalog, ang tendency niya is ita-translate mo siya sa English. Dito din pumapasok na kapag nagsasalita tayo ng English, nagkakaroon ng dead air. Dito din pumapasok yung mga unnecessary words like ano, yung mga ganong bagay. Yung imbis na dire-diretso yung pagsasalita mo ng English is napuputol kasi nga nag-iisip ka ng translation nitong word na iniisip mo sa Tagalog. So, imbis na yung thoughts mo is kumpleto, nagra-rumble siya kasi tinatry mong i-translate word by word. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Siguro naman lahat sa atin is nagdadasal. So, why not kapag nagdadasal kayo is i-English nyo na lang. Like, imbes na magsalita kayo ng Tagalog, magdasal kayo in English. As in, sobrang nag-work siya sa akin. So, ganyan din yung ginawa ko noon. Nagdadasal ako in English. Kahit, hindi ka naman siguro i-judge ni God. Pero, syempre, parang the way na makikipag-communicate ka sa Kanya is in English na lang. So, ayan, practicing lang natin mag-isip in English and everything will follow. Basta maging consistent lang tayo. Punta na tayo sa ating tip number 6. Ito yung practice and speak. So, practice ka lang ng practice. Syempre, kapag magpa-practice ka, kailangan mo magsalita. Hindi naman kailangan practice ka lang practice na nag-iisip ka lang. Parang ganito lang. Kahit mag-isa ka sa bahay nyo, kausapin mo yung sarili mo. So, halimbawa, may nakita kang isang bagay, i-describe mo siya in a complete sentence. Tapos, halimbawa, tinawag ka ng nanay mo para maghugas o magluto. Ayun, so, imbes na sumagot ka ng pabalang, why not sumagot ka in English? May mga kaibigan ka din, pwede mo silang kausapin in English. Pwede mo din silang kausapin, let's talk in English. Then, para makapag-practice kayong lahat. So, may mga kaibigan din kasi akong ganyan na, alam mo yun, kahit pakonyo-konyo lang, mga practice lang kami. Ayun, parang nagbabatuhan kayo ng salita in English, which in a way na makatulong sa inyo para magsalita ng English fluently. Okay, punta na tayo sa ating last tip or yung ating pang-pitong tip. Be confident. So, kung wala kang confidence sa sarili mo, nahihiya ka magsalita, okay lang yan. Okay lang yan kasi lahat naman tayo nagiging mahiyain kapag hindi pa natin magamayin yung isang bagay na gusto natin gawin. So, maging confident ka lang. So, kung ano yung nafe-feel mo by heart. So, kung ano yung nafe-feel mo at kung ano yung gusto mong sabihin, go na lang. Sabihin mo lang. Just be confidently beautiful with a heart. Okay, so yan ang ating 7 tips for learning how to speak in English fluently. So, I guess meron naman kayong tutunan sa akin guys kahit papano. So, this is just based on my own experiences. So, just a short story. Hindi po ako isang English teacher. I am a call center agent. Nag-aaral ako is hindi ko talaga gusto yung English kasi feeling ko ang bobo-bobo ko sa English.
Dahil laging mababa yung grade ko, hindi naman bagsak, pero alam mo yung nasa 80 plus, 83, 85, 86. Hindi yun yung parang tinatarget mong grade sa isang um, subject. Ever since talaga na nag-aaral ako, hindi ko kinahiligan yung English kasi hindi ko siya feel magsalita at feeling ko kaartehan lang yung English noon. So again, this is Leslie and I hope meron naman kayong natutunan dito sa aking video na ipinresent sa inyo at dito sa aking 7 tips. At sana magkita-kita pa ulit tayo sa aking next video. So please don't forget to click on the subscribe button and like this video na rin. And if you have any suggestions for our upcoming videos, please don't forget to comment or don't hesitate to comment down below. Also, I would appreciate if you can click on the notification bell and click on all para ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you so much for watching. Have a great day.